Good morning mga mi-andi! Sunday na pa nga ito. Maaga pa nga lang ay pinabili ko na si Dada ng mauulam namin. Ang nabili niya ngang ulam ay karning kalabaw. Dahil masarap ng sabawan ang ganitong karne. Minsan nga lang kami makapag-ulam ng ganito kapag may budget lang. Si Dada nga ang magluluto dahil siya ang mas marunong magluto sa amin. Naghanda nga muna kami ng tubig na pakukuluan. Dito nga muna kami magluluto sa kahoy. Dahil medyo matagal-tagal nga itong maluto itong karning kalabaw. Pagka nga ganitong karning lagain ay talagang dito kami nagluluto sa kahoy. Hindi nga pwede sa gasol at baka maubos agad. At sakto nga't marami-rami pa ang aming panggatong. Habang ang hinihintay namin na kumulo, nagayat muna si Dada na gagawing beef stick mamayang gabi. Bumili rin kasi siya ng pure na laman at buto-buto. Ang gagawing beef stick kasi ay uulamin ng mga bata sa school pagka Lunes. Napakamahal pala ng karning kalabaw, ang pure na laman ay nasa 400 na. At nang kumulo na nga ang tubig ay inilagay na nga ni Dada ang karne. Nilagyan niya na pala ng mga panakot ang tubig bago ilagay ang karne. Katulad ng sibuyas, luya, asin, paminta at siling berde. At lalagyan din namin ng gulay na pechay at gabi ang nilaga. Ang paborito ko nga lang kainin ay yung gabi sa nilaga. Ewan ko ba dahil hindi talaga ako makiulam. Habang ang nagluluto kami ay tapos na pala ang simba dito sa aming barangay. Tapat nga lang ng bahay namin ang simbahan namin. At ang nagbabasa nga ay si Ariana Ayesha at si Tonet. Ayan, at naka-uniform pa nga sila. Ito na nga pala yung hiniwa-hiwa ni Dada na gagawing beef stick. Imamarinate nga muna niya at mamaya ng gabi lulutuin. At kumuha nga muna siya ng kalamansi dito sa aming bakuran. Buti na nga lang at maraming bunga ang kalamansi namin at hindi na kami bibili. Habang ang kumukuha si Dada ng kalamansi ay tiningnan ko nga muna itong pinakuluan. Ang sabi nga ni Dada ay wag daw tatakpan dahil mag-aapaw-apaw ang tubig. Ay, halata talagang hindi nagluluto. At eto, nakakuha na si Dada ng kalamansi. At maglalagay na siya ng mga panakot at imamarinate niya na nga ito. Naglagay siya ng magic sarap, asin, paminta, toyo, oyster sauce at kalamansi. At pagkatapos niya ito timplahan na ilalagay muna namin to sa Tupperware. At eto namang nilaga ang aasikasuhin muna namin para sa tanghalian. Napakatagal talagang maluto itong karning kalabaw at palalambutin pa nga yung karne. Aabutin pa nga ito ng 2 oras ata. At nagkataon pa ngang wala na naman tubig. Pagka-araw talaga ay walang tubig dito sa amin. At mamayang hapon pa nga babalik ang tubig. At eto na nga, sinasali na nga ni Dada sa Tupperware para mamayang gabi lulutuin. At habang pinapakuluan muna namin ang karne, ay inihahanda na nga ni Dada ang gabi para mamaya ilalagay. Kapag medyo malambot na yung karne. At ako lang muna ang taga-video. At pati nga yung gulay na pechay ay inihahanda na niya. At nung malambot-lambot na nga ay inilagay na nga ni Dada ang gabi. Mas gusto ko nga ito ng madami dahil ito talaga yung inuulam ko. Kung nagtataka nga kayo kung bakit may itim sa gilid, ayan nga yung tubig na umapaw o yung pinakabula niya sa ibabaw. At kapag nga magluto rin kayo ng ganito ay ganito nga rin ang mangyayari. At dahil nga malapit na siyang maluto ay kinuha ko na nga rin ang kaserola sa loob na paglilipatan at paglalagyan na dadalin sa loob. Dahil nga yung ginamit namin na kaserola ay para lang dito sa dirty kitchen dahil sobrang mauling nga. Dahil kapag dinala pa nga sa loob ay magkakalat talaga ang uling. At nung malambot-lambot na nga rin yung gabi ay isinunod na nga rin ni Dada ang gulay na pechay. Sa mga oras nga nito ay nagugutom na nga kami dahil 2 oras nga ito bago maluto. Alas 10 pa nga kami nagumpisa at ano nga ang oras na ngayon ay alas 12 na nga ng tanghali. Kumuha nga muna si Dada ng daon ng saging na isasapin ay sana all sa tabi lang ng kusina bago nga ilagay ang kaserola na puno ng uling. Wow, sana all maraming gulay. At unti-unti niya nga isasalin muna ang laman. Wow, sarap ng kumain, nakakagutom na. At pagkatapos nga namin isalin na ipapasok na nga ni Dada sa loob.
At maya-maya nga ay may dumating nga sa akin na parcel. Ito nga yung hinihintay ko na kaligayahan na naman nating mga nanay. Ito lang naman mga mi ang gustong-gusto kong design ng mantel. Dahil matagal ko nang gustong palitan itong luma naming mantel. At tingnan nyo naman, wala talaga kaming matinong lamesa na pagkakainan. Dahil ito nga yung nakalagay ang aming printer at ang paper rack organizer. At maliit nga lang na space ang nagagamit namin na lamesa at hindi talaga kami nagkakasya. At hindi nga kami sabay-sabay kumakain at hinihintay nga namin yung iba matapos at sunod na nga kami. Dahil maliit nga yung space ng lamesa. At eto na nga, dumating na nga yung mantel at ang bala ko nga ay pagdugtungin nga itong dalawang lamesa. Nilinis ko nga muna yung ilalim bago ko nga ayusin. At eto nga yung problema ay hindi pa nga sila pantay ng laki. At ang ginawa nga ni Dada ay ginawan niya nga muna ng paraan para maging maayos yung lamesa namin. At eto na nga mga mi, mag-unbox na nga ako. Super excited talaga ako dyan na magkaroon ng magandang lamesa. Wow, napakaganda ng design mga mi. Eto nga yung pinili ko na color beige. Para naman medyo pasok sa team aesthetic natin. Grabe mga mi, ang ganda ng texture niya. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganitong kagandang texture. Ang kapal niya at ang lambot at hindi siya madaling mapunit. Tingnan nyo mga mi ang texture, ang ganda. Ngayon lang talaga ako naka-experience ng ganito. Yung iba ko kasing mga mantel ay yung mga maninipis na plastic. Pero ito, napakaganda ng texture niya. At hindi pa nga kami nakontento ni Dada. Ang plano namin ay urong pa nga itong mga lamesa dito banda sa may bintana para makalanghap naman kami ng fresh na hangin. At ayan mga mi, naiayos na nga ni Dada ang lamesa at nailagay na namin ang mantel. At napakaganda na ngang tingnan ang lamesa namin. At tinawag ko na nga rin ang mga anak ko para tulong-tulong na nga kami maghain ng pagkain sa lamesa. At hindi pa nga daw siya tapos maglabas si Ariana. Ang sabi ko nga ay mamaya na yan at kakain muna nga tayo. At ayan si Ayesha ay tumulong na nga rin maghanda ng mga plato. At inihanda na nga rin ni Tonet ang mga baso. At ako naman ay magsasandok at si Dada naman ang kukuha ng ulam. At dahil nga maganda ang lamesa namin ngayon ay gagamit kami ng mababasag na plato at baso. Wow, ang ganda. Parang feeling ko ay parang nasa restaurant kami. At eto na, nakahanda na nga ang pagkain. Kain tayo mga mawe. Thank you Lord for all the blessing. At sa wakas nga ay nagsabay-sabay na nga rin kami kumain dahil medyo malaki-laki na nga ang lamesa. At pagkagabi naman ay lulutuin na nga ni Dada yung minarinate niya kanina na gagawing beef stick. Yung ginamit nga namin ay malaking kawali dahil ito yung ginagamit namin dito sa kahoy. At nagisa na nga siya ng sibuyas bawang na may halong siling berde. At nilagay niya na nga ang minarinate na karne. At eto na nga, pagkatapos na nga maluto, isinali na nga ni Dada at eto na nga yung babaunin ng mga bata kinabukasan. At yan lang muna. Salamat sa panonood. God bless!